Department of Health na iban ang eating o mukbang vlogs. Kasunod yan ng pagkamatay ng isang mukbang vlogger dahil umano sa hemorrhagic stroke. Sangayon naman sa plano ng DOH ang cardiologist at health reform advocate na si Dr. Tony Liachon. Kaugnay niyan, makakausap natin mismo si Dr. Tony. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat ng nanonood sa programa. Magandang tanghali po. Doc, pag-usapan muna natin ito ngang usong-uso ngayon ng mukbang. Isang Korean word na ang literal na meaning ay eating at broadcasting. Sa inyong obserbasyon, bakit marami ang nahuhook dito? Well, marami ang nahuhook dito kasi ang pinaka-common na platform ngayon for I think communication through the social media. So nakita natin yan for the last decade. Marami ng platform maliban sa Facebook, sa Instagram, may TikTok ka pa, may X ka or Twitter. At ito nang ginagamit talaga. So ang scientific explanation yan, yung visual stimulation kasi natin, nakaka-trigger yan ng pag-influence sa brain natin to alter our habits and behavior. And based on several studies, yung social comparison at saka yung paggaya will also influence the eating habits, table manners, leading to catastrophic illnesses. Hindi lang ng content maker in this case, kung hindi ng mga manonood. At usually, ang pagtaba ng tao ay we call it metabolic syndrome. Tataas yung blood sugar, tataas ang cholesterol, blood pressure. Ang iba ay nagkaka-stroke or heart attack. Marami ngayon kahit bata pa nagkakaroon ng gallbladder stones, fatty liver, kaya marami rin ngayon may mga cirrhosis or liver cancer at marami pang ibang sakit. In fact, sa Department of Health at saka sa Philippine Statistics Authority, ang apat na nakakamatay na sakit sa 2024 ay heart attack, number 1. Number 2, cancer. Number 3 ay stroke dahil sa hypertension. At ang number 4 ay diabetes, kaya marami ngayon na nagdadialysis. So apat na ito ay 70 to 80% ng kinamamatay ng Pilipino taon-taon. Ang namamatay sa sakit nito ay 500,000. Sa isang araw ay 1,500 ang namamatay sa sakit na ito. 58 or 60 per hour ang namamatay nito sa sakit nito. At ito ay quiet lang. Cheryl, ang laking impacto sa ekonomiya. 756 billion ang ginagastos ng gobyerno at 4.8% ng ating gross domestic product. So kailangan lahat ng communication natin ay kailangan ngayon ay maayos kasi sa nakikita ko, mas mahal ngayon mga hospital considering sa post-pandemic. At ang inflation rate natin tumataas, kasama na rin ang medication. So 40% ng ating mga kababayan ay mahihirap. So ang nahahalina nito, Cheryl, kalimitan yung ating mga kababayan na sa laylayan ng lipunan at sila rin ang nahospital kung wala silang pambayad at pan-check up, hindi katulad kunyari middle class ka or upper class, meron kang tinatawag na health card at pwede ka magkonsulta. So the long and short of it, ito yung tinitingnan nating mabuti. At ako naman ay sumasang-ayon kay Secretary Arbosa na either i-ban siya or lagyan ng guidelines, but definitely kailangan i-regulate ang mukhang videos kasi this can actually cause catastrophic illnesses sa mga Pilipino. Yun nga po, Dr. Tony, kung sabi nga natin kanina, yung literal na meaning naman ay eating and broadcasting. Parang hindi naman sinabing talagang pag nagmukbang ka, lamon. Talagang uubusin mo lahat. Pwedeng i-tweak or palitan natin in a way ng mga vloggers natin na eating healthy and then you broadcast it. Di po ba? More mindful sa pagkain. Tama yun. Maganda yung puntos mo. Eating at iba-broadcast mo. So,
rather than yung eating na unhealthy, Mm. pwede naman yung content nila ayusin nila to healthy eating. Mm. Tapos i-broadcast nila. There's nothing wrong with that, no? Pero kunyari ang bino-broadcast nila, ang dami eh. Mas Sa TikTok eh. Oo, mas yun yung pinapanood kasi, Doc Tony, yun yun. They're more after doon sa dami ng views. At hindi po natin may kakaila na talagang, yung iba talagang ito po ang pinagkakakitaan. Kaya kahit na, I'm sure alam po nila na medyo nakakatakot tong uubusin kong pagkain ngayon pag nakikita nila. Alam nila may health implication po yan. Yun lang, more of, yun nga, pinagkakakitaan at para mas Ah, mag-viral yung oh, videos. yeah. Cheryl, may solusyon naman dyan, win-win eh. Hmm. Ako, ang suggestion ko, iban muna. Mhm. Tapos para mapuwersa po silang itigil, para magpalit po sila ng content. Mhm. Kasi pag hindi mo siya binan, hindi sila magpapalit ng content eh, into healthy. Mhm. Tapos magawa ka ng guidelines, ibalik mo uli sila. Pero Mhm. kailangan i-regulate ng Department of Health at saka ng DICT. Kasi marami ang nahahalina talaga at marami nagkakasakit. Kami na nasa ospital, kalunos-lunos ang kalagayan ng mga pasyente at dinadala. Pabata ng pabata nagkakasakit. At pagka-a-admitin sa ICU or i-angiogram, yung iba nagugulat na lang, idadialysis na sila. Mhm. Kasi ang mga pagkain na ina-advertise nila promote ay maaalat na pagkain, matataba at patatamis. Mhm. Eh hindi naman ho sila nagpapa-check up eh ng laboratory nila or nagpapa-blood pressure. Kaya nagugulat na ng lahat. Mhm. Kaya tama lang na maghigpit ang si Secretary Arbosa at saka ang Department of Health. Tapos ang mga content makers baguhin nila. Hindi naman ho kayo mawawalan ng work eh. You just need to modify lang po ang inyong Mhm. content towards Mhm. health at saka preventive health education. Kailangan ho natin gawin 'yan, mga kababayan. Pero kaya natin yun dito sa bansa na talagang mapupulis kaya yun na talagang mababan po itong mga mukbang videos po? Meron na nagawa yung fake ads. May kwento ko lang. Ako yung resource person. Yung mga fake ads, ako yung nag-file niyan sa NBI at ako yung naimbitahan ng mababang kamera. At nakaisip na sila ng e-pharmacy or e-botika. Ang ibig sabihin, hindi na pwedeng makakuha ng gamot na ina-advertise sa social media kung walang certificate of product registration coming from the FDA. Ibig sabihin, yung Shopee or Lazada or any delivery system online, kailangan i-check muna nila whether those products are legitimate FDA certified products. At isusulong nila to hanggang Senado. Ang tulong niyan sa tatlong bagay. One is to regulate fake ads. Ang dami nagkalat eh. Number two, pagdating ang La Nina na hindi tayo pwede mag-check up or magka-pandemic muli, dapat legitimate yung ating telemedicine na makakapag klinika ka kahit ikaw ay remote. Tapos archipelago setting tayo, mahirap kung wala kang doktor in many places. So therefore, pwedeng ma-deliver yung mga gamot na yon sa bahay mo. So ibig sabihin, hindi titigil dapat Cheryl, si Secretary Arbosa on an administrative order. Kasi walang ngipin siya eh. Kasi ang LGU ay mas makapangyarihan sa local level eh. So dapat pag nag-admin order siya, dapat ipadala niya sa Kamara to make it a law so that lahat susunod dito. Mhm. Doon lang natin matitigil. Kasi pag nagpalit ka ng DOH secretary, nagpalit ka ng administrasyon, wala nangyayari po kasi. At ang Mhm. social media natin, platforms, kailangan nating linisin kasi nakakasakit na po yung ibang katulad nito na ibang vlogs ho natin. Mhm. Lalo na ho sa mga kabataan. Mhm. Mhm. Marami po sa ating mga kabataan po ang nahalina sa pagkain na masama, sa Mhm. pagkain ng junk food, Mhm. sa paninigarilyo, Mhm. sa pag-inom ng alak. All of these things, mauumpisahan ho natin ito. So maraming ramifications, but I think kailangan po siyang gawin. At magagawa, Cheryl, magagawa po. Mhm.
And for now, habang titingnan po natin kung talagang ibaban na po talaga ng DOH, ang mukbang siguro po doon sa ating mga vloggers at lalo na din po sa ating mga youth, ano, mga kabataan ngayon. Ano po ang ating paalala dito sa mga gagayahin o regular na ginagawa itong pagmumukbang? So, mga kababayan, alam nyo, ito po ang pinaka-importante after the pandemic. Nagkaroon ho tayo ng epidemic of lifestyle diseases. Silent ho ito, hindi katulad ng COVID. Dahan-dahan ho itong pumapatay sa atin. Ngayon, ang problema ho natin, napakamahal ho ma-confine. At ang affected po ay mahihirap at mga bata. We cannot afford to be hospitalized. Bawal po talaga ang magkasakit sa panahon ngayon. Kaya kung ako po ang tatanungin nyo, nakikiusap po ako, wag po yung mga content makers natin na nagbablog, be responsible para palitan nyo po yung content nyo towards preventive health education and healthy eating habits. I think win-win situation. Pero kung hindi nila magagawa, I think the Department of Health, the DICT, the FDA, and other agencies, DepEd, DILG, and DOLE should flex their muscles in order to regulate po ang mga unhealthy vlogs po related to our people. Yun ang akin panawagan. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Tony Liachon, cardiologist at health reform advocate. Magandang tanghali po.